Lumipad na sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos patungong Japan para sa 4 na araw na state visit doon. At live mula sa Tokyo, Japan, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang mga inaasahang programa dyan ng Pangulo sa Japan? Ruth, pasado 1:30 nga ngayong hapon nang umalis si Pangulong Bongbong Marcos mula dyan sa Maynila patungo dito sa Tokyo, Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Mamaya mga pasado 6:00 ng gabi inaasahan na darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan at una sa kanyang agenda ang pagharap sa Filipino community. Sabi nga ng Department of Foreign Affairs, nasa mahigit 340,000 yung mga Filipinos na naririto sa Japan ngayon at kalahati nga dyan ay mga permanent migrants na. Yung kalahati naman nagtatrabaho bilang mga teachers, engineers at saka mga nasa healthcare industry natin. Base sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang departure speech, binigyang diin niya na importante itong pakikipag-usap niya kay Japanese Prime Minister Sanae Takaishi dahil inaasahan na tatalakayin nila dito yung tungkol sa defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Kabilang din sa tatalakayin ng dalawang leader ay yung energy security, lalo na ngayon na hindi pa rin natatapos ang problema natin sa Middle East. Pero syempre dahil kino-commemorate yung 70th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan, inaasahan na magbibigay-pugay din sina Pangulong Bongbong Marcos sa Emperor at Empress ng Japan. So kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos, tutungo sila sa Imperial Palace bukas yan ng umaga para sa isang welcome ceremony at isang state call sa Emperor at Empress ng Japan. Dito inaasahan na magkakaroon sila ng exchange of decorations. Sa paliwanag kanina ni Pangulong Marcos sa kanyang departure speech, ito yung pagpapalit nila ng paggawad ng karangalan sa isa't isa. So maibibigay na award ang Japan kay Pangulong Marcos at kay First Lady. Gayon din, gagawaran din ng order ni Pangulong Bongbong Marcos ang Emperor at Empress ng Japan. Pero of course, maliban dyan sa mga seremonya na yan, inaasahan na dadalo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang mga business meeting kasama ang business groups para mapag-usapan ang tungkol sa trade and investment. Ilang kasunduan yung inaasahan na sasaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda, kabilang na dyan yung posibleng kasunduan sa larangan ng defense at sa larangan ng trade. Pakinggan natin yung naging bahagi ng departure speech ni Pangulong Bongbong Marcos. I also eagerly anticipate meeting with a vibrant Filipino community in Japan who have been contributing to building a better Philippine nation by showcasing the best of Filipino spirit through their hard work and exemplary character. Ruth, gaya na dati tatayo bilang caretakers ang 3 cabinet secretaries, kabilang na nga dyan ang executive secretary. Ganito na rin kasi yun nakagawian ni Pangulong Marcos doon sa mga nakaraan niya na mga presidential trips abroad. So pagdating naman dito, mamayang gabi ni Pangulong Marcos, inaasahan na tatagal sa dito sa Tokyo, Japan ng 4 na araw. Ibig sabihin, mananatili siya dito hanggang sa darating na Friday bago siya bumalik dyan sa Maynila. Ruth? Mase, bago umalis ang Pangulo, nakabalita ba kayo kung may sinabi siya halimbawa tungkol sa naging privilege speech ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos? Well, kanina nagkaroon ng ambush interview dyan sa Villamor Air Base. Natanong siya tungkol nga doon sa sinasabing no election scenario ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Pero alam mo, hindi na nagsalita itong si PBBM. Sa halip, parang umisbid na lamang ito at hindi na pumatol o nagbigay pa ng reaksyon sa usapin na yan. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Japan. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.